Mahalaga pong linawin na ang alert ay nangangahulugan na mas mataas na ang posibilidad ng pagbuo ng El Nino. No? Ibig sabihin, conditions are already favorable at may strong likelihood na mag-develop ito sa sunod na 2 hanggang 3 buwan. Tumaas sa 79% ang tsansa ng pag-iral ng El Nino na nagdudulot ng matinding tagtuyot o kakulangan ng ulan na mararanasan sa bansa. Ayon sa State Weather Station na Pag-asa, posible itong maranasan sa buwan ng Hunyo hanggang Agosto na maaari ring tumagal hanggang sa susunod na taon. Unang magiging epekto ng El Nino sa bansa ay ang posibleng matinding tagtuyot na makakaapekto sa agrikultura, supply ng tubig, kalusugan ng tao at kapaligiran. So dito ay pinapakita lang po yung minomonitor natin na pag-init ng temperatura ng karagatan na nagsasabi whether kung may El Nino or La Nina. Kasi mas yun po yung medyo mas nakikita natin na whatever na napaka-critical or very sensitive po yung lugar na yan, na kapag yan ay nagbago na magkaroon ng palawakang pag-init o paglamig, yan po yung nakaka-apekto sa ating climate pattern. Ngayong Abril, may 15 lalawigan sa Luzon Region ang nakararanas na ng drought o tagtuyot, habang dry spell naman ang nararanasan mula sa 22 probinsya sa Luzon, 3 probinsya sa Visayas at 7 lalawigan sa Mindanao. Samantala, isa pang epekto ng El Nino ay ang matitinding buhos ng ulan at malalakas na bagyo pagpasok naman ng panahon ng tag-ulan. Bunsod ito ng mas maraming naiipong tubig ulan dahil sa mainit na temperatura ng dagat Pasipiko. Sa inilabas na datos ng Pag-asa, maaaring nasa 9 hanggang 17 bagyo ang posibleng pumasok sa bansa. Paliwanag ng Pag-asa, bagamat kakaunti ang inaasahang bilang ng bagyo, mas malalakas naman ito at magkakaroon din ng malalakas na mga pag-ulan sa mga lugar na apektado ng habagat. So yan po natin nakikita na historically po, at kung titingnan natin last 2023-2024, noong 2023, 11 lang po yung bagyo natin. But 7 out of 11 ay typhoon at super typhoon category po siya. In terms of landfalling naman po, so more typhoon and super typhoon made landfall in October and November during El Nino years. Kaya naman patuloy ang pakikipag-ugnayan ng Pag-asa sa iba't ibang departamento na nangunguna sa disaster response at maging sa sektor ng agrikultura dahil sa posibleng epekto nito. Ang approach naman po natin ay whole government, and this is through the NDRIMC. No? A core component po ang Pag-asa and the UST, of course, sa National Disaster Reduction and Management Council. And I think in the coming days, even yung Task Force El Nino will start to convene in order for us to address yung different preparation or preparedness measures that we are going to do as the entire government. Dagdag pa ng Pag-asa, pinangangambahan din na sa susunod na taon ay magkaroon ng kakulangan ng supply ng tubig dahil sa epekto ng El Nino sa ilang dams sa bansa. Ang problema natin comes next year kasi yung impact ng El Nino sa mga dams natin is the following year. So, kailangan, for example, sa Angat Dam, at least umabot siya ng elevation 212, yung water level niya. And sa ating mga ibang dams, kailangan mag-start siya doon sa malapit sa normal high water level, comes January. Otherwise, kapag hindi siya umabot, like for example sa Angat Dam, doon tayo magkakaroon ng problema pagdating ng dry season. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.